Ito na yung second day natin sa Impact Arena Convention Center. So, gumising tayo ng maaga para pumunta doon. Although, syempre, na-late na naman ako. Pero yun nga, yung araw na to ay sobrang mix ng nakakapagod at the same time ay masaya din kasi gumala kami dyan sa isang night market ulit pero dun sa kabilang side banda. So, parang naikot namin siya ng konti. Pagdating ko nga doon sa Impact Arena ay umattend tayo ng isang food safety digital forum na kung saan ang mga speakers doon ay iba't ibang lahi. Merong Indian, merong Thai, Italian, at sobrang dami pa. Yung usapin nila ay tungkol siya sa isang food safety digital transformation. Kumbaga, paano ba may integrate yung digitalization sa food safety? So, ganun yung talk niya. Ano nga bang na-learn ko sa talk na yon? Siguro is yung realization na kahit gaano pa yan ka-high-tech yung mga digitalization ninyo, kung yung tao ay na nag-i-implement nun ay hindi naman siya prepared, magkakaroon pa rin siya ng failure. So sa tingin ko, ang lahat ng sinabi nila ay maganda, magaling, very impressive, pero yun nga, babalik pa rin tayo dun sa sino mag-i-implement. Ready ba? Equip ba? Ganyan. So, pagkatapos noon ay break time na, so nag-lunch tayo niyan. So kumain na naman tayo ng hindi na pa natin nakakain na pagkain na available dun sa kanila. I think yung kinain ko dito is yung parang um, duck something. Basta yung roasted duck yata yon, hindi ko sure. Basta roasted duck nga siya. Doon sa restaurant na nasa kabilang banda naman ng Impact na hindi ko nakainan kahapon. So doon tayo kumain. Pagkatapos noon, paghapon ay siyempre, pumunta tayo ulit sa mga exhibitors para maghanap po ng ating potential suppliers sa ating mga packaging or kahit anong mga gamit na po pwede natin magamit in the future in our business. So, nag-ikot tayo doon as in sobrang na-overwhelm na naman ako kasi nga sobrang dami talagang mga machines, equipments, packaging materials, at yung mga processes ng mga produkto na nakaka-amaze na nakikita mo siya right in front of your eyes. Ganun siya. So pagtapos nga nating umikot, napagod na tayo, so umuwi na tayo. Pero yung mga kasamahan ko kasi nagkayayaan na gumala daw dun ulit sa may pinuntahan nung nakaraang araw. Kasi nga parang yung pinuntahan namin noon is parang one-fourth pa lang siya nung kabuuan ng area. So pumunta kami dun ulit. Tapos dun sa kabilang side naman na malapit dun sa may December's Mall at saka Platinum Fashion Mall, dun banda naman kami pumunta. At yung makikita mo dun actually is yung mga nakakalulang mga damit, nakakalulang mga um, iba't ibang klaseng clothing at mga bags at mga as in hindi ko ma-explain. Yung parang isang buong floor, makikita mo lang lahat ay puro damit, puro bags, mga ganun lang siya lahat. As in buong floor. So parang, oh my God, ma-amaze ka na parang factory ba 'tong pinasok ko o mall? Parang gano'n. Tapos, actually sa labas ng mall na yon, meron din silang mga nakahilerang street foods diyan. As in kung gaano kahaba yung mall, gano'n din kahaba yung hilera ng mga street foods na iba't ibang potahe, iba't ibang luto, iba't ibang basta iba-iba, hindi sila gano'n kaparehas. Tapos yung mga presentation nila napakaganda ng mga packaging, yung mga pagkain nila napaka-organized nung garnish nila, toppings, yung parang sa tingin mo pa lang parang ang sarap na, gano'n. At the same time, nakapunta kami diyan sa isang lugar na kung saan mayroong iba't ibang cosmetics. Kasi ang daming cosmetics doon, as in, parang factory din sila ng mga cosmetics na hindi ko maintindihan. Pero sa totoo lang, medyo may kamahalan din. Pagkatapos nga naming umikot at napagod sa buong mga 2 oras din siguro ng nakakapagod na ikot yan kasi umulan pa talaga ng bongga din. So, dun pa yung isang factor na nahirapan tayong gumala kasi nga umulan. Tapos ito, makikita mo tong Bayok Tower. Isa to sa pinaka-tallest building nung hindi pa siya natatalo. Pero ngayon, hindi na siya yung tallest. Malapit lang yan sa hotel namin, yung Bayok Tower. At siyempre gumala din tayo sa mga tindahan ng mga kung anong anik-anik na mga
Yung mga liniment nga, marami silang gano'n. Iba't ibang klaseng liniment, yung nahihilo ka, meron sila nun. Masakit yung, mga katawan mo, puwede rin. Lahat, actually lahat, marami silang gano'n. So, after namin gumala, ayan, nagutom, kumain, so sila yung mga kasamahan ko. Isa sa mga nakaka-amaze dito is yung mga seafoods nga nila na ginagawa lang nilang barbecue. So far, that's all for today, guys. Thank you so much.